Ngayon, dakuan natin yung bansang Greece sa New Year Around the World na handa sa inyo ni Bombo Bea Piniza. Natapos na tayong lakbayin ng ibang mga nasyon sa ibayong dagat para alamin ang kanilang mga tradisyon tuwing Pasko at ngayon, tunghayan naman natin ang iba't ibang mga kultura sa tuwing ipagdiriwang naman ang bagong taon. Dako tayo sa isang bansa sa Europa na siyang pinagmula ng mga makapangyarihang mga Diyos at Diyosa, ang bansang Greece. Alam niyo bang hindi rin mapaghihiwalay ang Pasko at Bagong Taon sa bansang ito? Gaya sa iba pa nating naitampok, halos sabay din kung ipagdiwang ng mga Griego ang kanilang Pasko at Bagong Taon na nag-uumpisa tuwing December 23 at natatapos tuwing pagpatak ng January 7. Ayon sa ating international correspondent na si Kostas Galanopoulos, sa pagitan ng mga araw na ito, sila ay naglalagay ng mga dekorasyon at ilang mga pailaw para sa isang masaganang pagsalubong sa Pasko at maging sa Bagong Taon. So, first of all, this is a combined holiday season of Christmas and New Year's. So we celebrate this in one big holidays, and you cannot really separate these two. So the real celebration starts something from 23 of December and lasts until 7 of January. And yeah, I mean, there are decorations, of course, in public spaces and in the house. We decorate with lights, a Christmas tree, and also a fatni. This is a representation of the Christ birth scene. Bilang isang Christian Catholic na bansa, ang Pasko at Bagong Taon ay talagang para sa mga bata. Kaya naman labis din kung abangan ng mga chikiting ang holiday season sa kanilang bansa. Uso din kasi ang caroling, gift giving, partikular na sa mga bata na siyang pwede mong makita sa ilalim ng Christmas tree o sa loob ng mga Christmas socks na siya namang ipinamamahagi sa parehong araw ng Disyembre 25 at Enero 1. Mostly this holiday is for the kids actually. So we do all this for the kids, and then the thing is there are some gifts. So the kids typically expect to find some gifts under the tree or inside some socks that we have as decorations on 25 of December and New Year's. So the parents put secretly the gifts in the previous night and they found them in the morning. Pag-usapan naman natin ang paboritong segment ng lahat, ang kanilang mga tradisyonal na pagkain na siyang inilalabas lamang tuwing Bagong Taon. Ayon kay Kostas, mayroon din silang putahe na may pagkakahawig sa lechon at ito ay ang kalamata na isang signature dish mula pa sa ibang bahagi ng Greece. May mga panghimagas rin na tuwing selebrasyon mo lamang ng Bagong Taon makikita sa kanilang hapag, gaya ng mga baked cookies na melomokorana at kurubyades na siyang pinoolanan ng powdered sugar at cinnamon na kadalasang mga inihahain lamang sa mga selebrasyon na ito o hindi kaya tuwing may kasal sa Greece. Then we might have also some pork or some cheese pie, but this is mostly for the New Year's Eve. So late in the night of 31 of December. And then for sure we have some special sweets that we make for these holidays. This is unique. This is the melomacaron and kurabies. This is something like baked biscuits. The one is with honey syrup and the other has almonds and some fine sugar. Pero ang pinakatampok talaga na pagkain sa Greece na hindi maaaring mawala sa hapag ng bawat tahanan sa bansang ito ay ang kanilang espesyal na cake, ang Vasilopita. Bilang bahagi ng kanilang tradisyon, ang Vasilopita ay nilalagyan ng barya sa isang random na bahagi nito at saka pagsasaluhan ng bawat miyembro ng pamilya. Ayon kasi sa kanilang paniniwala, kung kanino man mapunta ang barya na ito, ay makakaranas ng tuloy-tuloy na swerte sa magiging pagpasok at maging sa buong Bagong Taon. Then the final thing we cook is called Vasilopita. It is a special bread cake, and we put randomly a coin in some random spot of the cake.
and then we cut pieces and we give to every member of the family, and the one that gets the coin gets a reward, some money, something. This is a special event for the first of the year, basically. So we cut this in the first of the year, and the lucky person gets rewarded. Samantala sa unang araw mismo ng bagong taon ay syempre may mga inaasahan tayong mga bisita na magpapaabot ng kanilang mga pagbati at maging pagpapaabot ng regalo bilang pahabol sa nagdaang Pasko. Sa Greece, mahigpit nilang binabantayan kung sino ang unang taong bibisita sa kanilang tahanan at kung anong unang paa na tatapak sa kanilang bahay, na siyang nakadepende kung kanan o kaliwa ang unang aapak sa kanilang mga bahay. Naniniwala kasi ang mga Griego na kapag ang kanang paa ang unang nilang ipinamapak pagpasok ng tahanan, ibig sabihin ng taong unang bumisita sa kanila ay magdadala ng swerte sa kanilang buhay at bahay buong taon. This is interesting. So basically, okay, we have this cut of the pie, but one interesting thing is who will come first to your house after New Year's. So the first person that will come to your house can bring you good luck or whatever, and it is important to enter the house with the right foot, stepping in with first the right foot. Then okay, we have caroling songs. Yeah, the pie. That's basically. Ayan lamang ang ilan sa mga napakarami pang simpleng tradisyon na inihandog ng Greece para sa selebrasyon at pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon. Kaya bago ko pa man tapusin ang espesyal na pagtatampok na ito, sa gitna man ng napakaraming paniniwala, iisa pa rin ang diwa ng pag-aabang at pagsalubong sa bagong taon. Ito ay ang pagkilala natin sa ating mga nalampas sa mga problema sa nakalipas sa taon at ang pagiging handa natin na humarap mula sa mga panibagong hamon sa pagpasok ng isa na namang taon na ating kakayanin, lilinangin at mamahalin. Narito naman ang pagbati ni Kostas, ang ating Bombo International Correspondent sa Greece na isang manigong bagong taon sa inyong lahat mga kabombo mga ka-Star Nation. I wish all of you Merry Christmas and Happy New Year. And yeah, especially to my wife Ren and her family back in Philippines, and of course my family in Greece. To All Star Nation and Kabombo, we all would like